Sa dami ng mga kababayan nating nagtutungo sa mga government hospitals, ang dami niyan, alam ko nakita nyo rin naman po yan. Yun talagang halos Tama. hindi na makapasok lahat, hindi ma-accommodate lahat. Correct. Kahit na malaki yung porsyento ng bed capacity for basic accommodation or wards, sa dami hindi ma-accommodate. Pero paano natin sasagutin po 'yun? Kasi ang mangyayari niyan yung hindi makakapasok ay mapipilitan lumipat sa private hospital for emergency purposes. Doon sila ngayon nagkakaroon ng problema sa billing. Paano po ma-address 'yan? Well, unang-una, number one, siyempre ayaw natin ma-ospital. Kaya nagbukas tayo ng bagong urgent care and ambulatory services center. Kasi nga, kadamihan ng mga nakapila dyan sa malalaking ospital, gusto lang magpakonsulta, makakuha ng laboratory test, at makakuha ng gamot. Ayaw naman nila makompine. So nagtayo kami ng 53 na ngayon. Inanunsyo din ng SONA yon. Bagong urgent care at ambulatory services center. Mas malapit sa komunidad, pinatatakbo din to ng Department of Health. At dito, libre na yung gamutan, pero uuwian. Pwede kang maoperahan, pero uuwian yan. Hindi mo kailangan ng kama. Ito, ginawa namin para ma-decongest yung ating mga DOH hospital. Pangalawa, meron tayong patakaran sa mga lisensyang binibigay natin sa private hospital. 10% ng kanilang mga beds or kama ay dapat charity bed or ward. So, ibig sabihin nun, dapat magkasya na yung PhilHealth at kung meron mang babayaran, konting-konti na lang. Kasi yung PhilHealth benefits, tinataas din namin. Chairman of the board ako ng PhilHealth. Kasama dito sa programang ito, yung pagtaas ng benepisyong bayad ng PhilHealth pag ikaw ay nagkasakit. So, nakakatulong yun kahit sa private kagamutin, hindi ka tatanggihan sapagkat may makukuha sila mula sa PhilHealth sa pagpapagamot. So, may 10% yan. Pangatlo, meron din tayong mga local government unit-run hospitals. LGU, yung pinatatakbo ng governor at ng city mayor. Kasi yung malalaking city, may sariling hospital yan. Kaya yung ibang mga LGU hospital, nauna na sa amin. Meron nga sa Cotabato, wala nang cashier. Wala nang cashier. Sa Sultan Kudarat, wala na rin cashier. So actually, nauna pa, alam ko, sa Bacolod, ganun din ang ginawa ng mayor. Si Mayor Albi Benitez, nilibre din niya, basta yung PhilHealth nagbabayad. So, yung mga LGU na kaya at may pondo, nagagawa na nila ito. So, sabi namin, sige, gagawin din namin sa national government yan. Ang katapat nito, in-increase din ni BBM, ni President BBM, ang aming maintenance and operating expense, yung pambili ng gamot at gamit. So, tamaas ng 15% dito sa 2026 budget. At hopefully, hindi makaltasan yon pag nag-budget deliberation tayo. Kasi nakasalalay na mapapaandar ito. Right. Tapos meron pa rin tayong mga medical assistance program doon sa mga complicated na mga kaso na kuminsan napakamahal. Kadalasan kasi kaya na talaga ng PhilHealth at nung budget na binibigay sa Department of Health.